Hello guys, magandang araw sa inyo. Yan, katatapos ko lang mag-laps dito sa Bermosa. Yan, Sabado ngayon, no. So, anyway, for this video naman po, topic natin for today based din sa mga request sa subscribers sa YouTube yan. Ang topic natin for today is kung paano ma-improve yung performance ng kanilang MTB in terms of speed yan. Kasi sa kalsada lang ginagamit yung kanilang mga MTB nila. So, itong video na to, unahin ko na. Firstly, itong video na to ay para lang ito sa mga low budget cyclist na hindi talaga maka-afford ng gravel bike na decent gravel bike tsaka decent na road bike. Kasi talagang pricey ang mga yan. Hindi katulad sa MTB na XC-type, no. Ayan, XC-type na MTB na binibenta sa mga pangmasang mga bike shop na yun lang talaga ang kaya ng budget nila. Yan, based yan sa experience ko kasi halos 2 taon ako nagtrabaho sa bike shop. Ang pinakamaraming binili ng mga customer talaga ay MTB kasi ang decent MTB sa decent MTB sa halagang ano lang yan, sa halagang below 10k makakabili ka ng decent MTB na nakaano na modern na yung preno, yung hydraulic disc brake. Yan, hindi katulad sa mga ganong presyo ng mga gravel at saka road bike na talagang kita mo yung diferensya na sulit talaga yung MTB. Hindi katulad sa ibang binibenta na nakadropper tulad nga ng gravel bike at road bike na ang daming i-upgrade. Yan yung ito-topic natin for today, no. Yun nga, dalawang type of setup ng MTB ang pinakamabilis na pangkalsada. Yung sikat sa TikTok ng Crit setup na rigid MTB at saka itong sa akin. Rigid MTB na naka-time trial setup. Yan, halos parehas lang talaga. Ang pinagkaiba lang talaga yung akin kasi naka aero bar kasi nga pang time trial para makuha yung time trial aero time trial position. At saka may konting may konting pinagkaiba lang yan siguro tingin ko sa angle ng stem at saka sa position ng saddle. Yan, kasi sa Crit setup na rigid MTB, yan talaga naka negative stem yan. Hindi katulad sa akin, halos straight lang yan. Although na negative 10 yung angle pero pag nakita mo sa personal, parang nakadiretso lang pag in-install. Yan. So dalawang types of setup sa MTB ang talagang yun ang mabilis, yung Crit setup tsaka time trial setup. So syempre, ikukumpara natin sa dalawa, time trial setup ang pinakamabilis. Pagdating sa patag, banayad na ahon, tsaka lalo na sa lusong pagdiretso. Yan, kasi nga dahil dun sa napoprovide ng aero bar na nagagawa yung time trial position. Kasi based na rin sa wind tunnel, yung position sa time trial, yung aero position, yan ang pinaka aerodynamic. Hindi yung naka drop bar, hindi yung naka hoods na naka 90 degree angle, hindi. Yun talaga. Yan. Pero sa kasi sa ganyan setup na pang time trial, medyo compromise na yan sa medyo may pagkakon na yan sa matatarik na ahon, yung mga matatarik. So doon magiging advantageous yung mga walang aero bar na rigid MTB, yung tinatawag lang Crit setup kasi since na walang aero bar, less yung timbang, so mas magaan kasi sa ahon, sa matatarik na ahon kasi hindi na importante yung aerodynamics. Yun yung mga gradient na 15%, 16%, mga 20 plus, 30 plus, hindi na importante yung aerodynamics nun. Ang importante na doon ay yung timbang ng bike. Yan yung factor na advantageous ang rigid MTB na walang aero bar. Yan. So ayan, i-discuss natin kung ano yung mga papalitan. Ito yung para sa yung mga bumili ng stock na MTB na naka suspension fork. So ang unang papalitan diyan, syempre yung fork from suspension fork na stock to rigid fork. Depende na sa budget ko anong kaya ninyo, no. Pwede naman yan both carbon fiber at saka aluminum. Basta rigid fork. Kasi yung mga stock ng suspension fork, nagtitimbang yun ng mga dalawa o halos 3 kilo. Napakabigat.
Yun yung dahilan kung bakit yun ang complaint ng mga bumibili ng stock na MTB kasi daw mabigat. Kasi nga, yun yung pinaka factor, mabigat kasi yung suspension fork na no stock, no. So kung sa kalsada lang naman kayo dadaan o gravel, yan rigid fork, okay na yun. Yan. So ano ba yung mga i-recommend kong rigid fork? Sa aluminum, ang mga magagaan na alam ko, based sa experience ko, magaan na rin yung Ragusa R300, magaan na rin yung Sagmit K2, yan. Sa mga ano yun mga non-tapered. Sa tapered naman, Sagmit K3 na 27.5. Kung gusto nyo na mahaba-habang rigid fork, Mountain Peak RGF 627. Dagdag ko lang doon sa maikling rigid fork. Ang maikling rigid fork yung naka-tapered at true axle, yung tanke yata yun pagkatanda ko. Yung binibenta dyan sa bike. Imos Cavite. Nandun pa yun for sale pa rin yun. Yan. Pag meron naman kayong extra budget, doon na kayo mag-carbon. Kasi ang mga carbon rigid forks nagre-range siya ng mga mid 2,000 pesos hanggang mga mahigit 3,000 pesos. Yan. So maraming brand yan, pero yung sa akin kasi Balugo kasi ano lang yan, isa sa mga pinakamagaan yan. Mahigit 400 grams yan. Tapos yung may Vici pa, mga bago yung mga non-tapered na Vici. Then yung Vici na yung parang Kutseblo na 26 yan, pwede rin yun. Kasyang-kasya doon yung 29/2.2 na gulong na selector na Continental contact curve na bike check ko na yung kay Alessandro Bautista, ganun yung fork niya. So depende sa trip ninyo kung ano yung gusto ninyo. Kayo na bahala. Yan. Basta in general rigid fork. Yan, yun ang unang upgrade. Then sa drivetrain naman, nagba-vary yan kasi kung saan kayo nakatira. Ayan, kapag patag at saka banayad na araw lang naman nadadaanan ninyo, yan, ideal yung malaking chainring. Sa akin kasi 40-80. Simula nung mag-start ako mag-bike hanggang ngayon, almost 20 years yan, 40-80 pa rin ako. Yan pa rin ang the best para sa akin. Siguro malaki na rin yung mga 46 at 44. Yan, magre-range na rin yan. Depende kasi sa sa pedaling style at saka fitness level ng rider. Yung iba nga mas malaki pa kaysa doon sa 4080. Yung iba nga nag-50-50. Yan. Sa akin kasi medyo over the limit, pero gusto ring i-try pang content kung anong experience ba. Yan, sa crank arm, sa crank yan, may mga budget naman na mga katulad ng Goldix sa Shopee. Usually kasi mga produktong mga budget talaga, mga nanggagaling sa online sa Shopee. Yan, yung Goldix na yan, may higit 1,000 lang yan kasama yung bottom bracket, mga 1.2 yata o 1.3. Yan, kasama na yung bottom bracket yan pa rin nakakabit dyan. Yan, then sa sprocket, yan, pag banayad na ahon at saka flats, predominantly okay na yung RB cassette. Okay na yung RB cassette. Pero kung ang mga lugar ninyo sobrang tarik sobrang tatarik na ahon, katulad sa lugar namin sa La Union, sa San Gabriel, sobrang tarik ang ahon diyan sa may papuntang Tangadan. Maraming mga tagong ahon diyan, mga nagre-range yan ng mga 25 to 30% ang gradient, o kaya kung trip ninyong trip niyo lagi black wall, yan, sungay, na kayo, mag MTB cassette na kayo na mga 1150. Yan, may 1050 pa nga o 1051. Yan. Kung gusto niyo ng kasi ang drawback ng mga ganun, mabibigat kasi yung mga yan. Kasi syempre mas malaki yung piyesa, mas mabigat. Kung gusto niyo ng pag-aanin, yun nga lang, magdadagdag nga kayo ng additional budget. Meron kasing binibenta sa Shopee na mga lightweight na mga ganong klaseng sprockets, mga hollow, yung mga hindi solidong material doon sa mga sprocket na yun. Basically marami namang good reviews naman doon, wala namang gaanong bad reviews doon. Yun nga lang, dagdag nga lang kayo, dagdag budget nga lang. Yan, so natin yan, kung magpapalit kayo ng frame, ang pinakamagaan na frame na alam ko, ito yung Kinesis, kasi ito ito kasing 27.5 by size 17 medium, nasa
1.62. Yung small na size 50 nasa 1.55. Wala kasing large dito na Kinesis sa website. Sa website kasi meron. Kaso nga lang dito sa Pilipinas predominantly puro mga hindi gaano katangkaran ng mga tao. Bihira lang yung mga katulad ng height ko na 5'11", 6 feet. Yun talagang common na binibenta. Mga medium size na size 17 yung medium seat tube. Yan, kung gusto niyo naman ng ng true axle, yan Mountain Peak Everest Pro. Yan, Mountain Peak Everest Pro, yan maganya mga 1.7 kg mahigit kasama na yung true axle skiver. True axle then yung yung Sagmit Crazy Boost, yan magaan din yan. Yan magaan din yung Sagmit Crazy Boost, mga nagre-range din yan ng mahigit 1.7 kilograms. Then ano pa yung mga i-upgrade diyan yung sa sa disc brake rotors. Nagdedepende yan. So kung bulubundukin yung lugar ninyo, mag-invest na kayo sa magandang floating disc brake rotors para hindi kagad mag-overheat. Hindi katulad sa mga fixed na yung mga magagaan na rotors. Pero yung katulad sa amin dito sa lugar dito, ang mga dinadaanan ko naman, di naman in demand masyado yung high braking na matitindi. Wala naman kasi bulusok dito. Yan, mga ganitong lightweight na SRAM. O kaya yung Sagmit Edison, yan pwede naman yan. Pwede rin naman yan yung lumusong ako sa Kaliraya pababa. At saka doon sa pababa papuntang Lucena. Yan nagbanahulan ako. Yan pwede rin naman yan. Then sa preno, yan kasi yung ang disadvantage lang kasi ng mga stock na mga hydraulic disc brakes, madaling mag-leak. Yung iba. Some, hindi naman marami pero some nagkaka-leak. So mag-upgrade na rin kayo ng hydraulic disc brake, Shimano MT200. Wala pang 1,000 yun. Or kung gusto niyo hindi kakalawangin yung levers kasi nga ang pangit lang sa MT200 ay kinakalawang levers dahil bakal yun. MT201 na aluminum yung lever nun. Yan, yun lang. Yan yung basic upgrade na alam ko kayang-kaya ng bulsa ninyo. Yan, katulad natin mga low budget cyclist Then sa gulong, yan tayo muna ako bumibilad ng araw. Yan sa gulong. So sa gulong kasi para sa akin slick tire talaga ang pinakamabilis lalo sa rektahan. Yan, Continental Contact Urban. Medyo pricey nga lang. Mga 1.7 o 1.8k kada isa kasama na yung voucher, pero makakamura ka in the long run dahil napakatagal mapudpod nito. Itong gulong na to, hindi ka na bibili basta hindi ka na bibili agad mag-iisang taon na to at actually isang taon na at makapal pa rin. Yan, makapal pa rin yung gulong na yan. So in the long run makakatipid ka naman dyan. Yan, hindi katulad na mga CST Packtrail, 5 buwan pa lang katulad nung sabi na check ko, wala na yung spike. Wala na yung knobs. Kasi nga kaya magaan kasi yun kasi ampaw yung goma nun Although na maganda yun sa mga crit kasi nga sa acceleration, grippy kasi kaso nga lang kung gusto, hindi kayo makakatipid in the long run. Kasi medyo pricey din ng alam ko medyo pricey din ng CST Packtrail, mga sa i-correct nyo ako pero tingin ko mga 1.1 isa. Yan, mga 1k o 1.1 isa. Yung napagkala kong presyo niyan. Yan sa gulong, kung gusto nyo makatipid in the long run, yung ganitong slick tire na Continental Contact Urban at marami nang bumili nito. Marami na nag-PM sa akin kung saan nabibili at marami na nakaganito. Ito na yung pampansang slick tire. Yan. Itong Continental Contact Urban. Pero kung gusto niyo talaga ng magaan, pang-crit, yan, doon na kayo sa Packtrail. Although na undersize yun, hindi naman 1.95 yun, 1.75 lang yata yun. Parang 45C lang yata yun Kasi mas malaki pa tong gulong na to, nasukot ko na sa caliper. Yan, yun, pwede naman, yan, gamitin ninyo. Then next naman, ito optional Ito optional. Ito kasi naka road bike rim set. Pero ito budget lang to, LDCNC nasa 5,200. Mas mahal pa nga yung Aerowick Bronco kaysa dito. Aerowick Bronco kasi may 6,000. Ito kasi 5,200. Ang naging mahal lang dito nagpalit pa ako ng pillar para magbagaan to kasi meron kasi ako kasi dito sa Bermosa may hinahabol akong record kasi mga kalaban ko dito puro mga hindi naman kalaban yung mga hinahabol kong record dito yung mga bike nila, mga time trial bike at saka aero road bike na naghahalaga ng 1,500,000, 1 million.
700,000, yung bike ko ngayon 43,000 lang o 44,000. Kaya yan, ito extra na lang yan para kahit papaano medyo gumaan-gaan yan. Pero pwede naman kayo mag-invest ng road bike rim set na yan, katulad ng LDCNC 5,200 pesos lang, o sa Shopee yata mas mura pa, ang alam ko yung LDCNC na ganito na road bike rim set, all stock, meron yata mga under 5k sa Shopee. Pero yun, optional lang yun, hindi nyo na kailangan sundan yan sa mga sa mga gusto lang. Pero okay na rin yung mga naka MTB na naka 32 holes. Yan, yung mga naka-Sagmit Brooklyn, yung mga binabadge ko dati. Common na ginagamit nila, Sagmit Brooklyn, yung Wayneman U28TL, yan. Yan yung mga ginagamit. Okay na okay din yun. Actually, mas budget pa nga. Ano pa yung hindi ko pa na-mention? Yan, sa mga, yung mga gusto rektahan, mahabang long ride, mahabang patag, yan, aero bar. Pinaka-recommended ko yan, aero bar. Walang tatalo sa aerodynamics pag naka-time trial position sa aero bar. Yan. At saka mas okay pa yan kaysa doon sa mga magpapalit ka ng drop bar na naka-STI. Yan, mas mahal di hamak na malaki ang ilalabas mong pera. Di katulad nito, aero bar lang ang gagastusin mo. Sa akin kasi mas gusto ko yung carbon fiber dahil ugma kasi yan sa braso ko. Yan, medyo in-extend ko nga kasi nag-iba na yung setup. Yan kasing aero bar na yan, mahigit 1.4 yan sa Shopee rin. Yung iba yata mga 1.5, 1.6. Yan na yung pinakamurang carbon fiber na aero bars. Yan, kung hindi nyo di kayang maka-afford ng ganyang aero bar, pwede naman yung aluminum. Yung aluminum kasi mga sa halagang 300, 400, 500 pesos makakabili ka ng aero bar. Pero yun nga lang, hindi nga lang sing comfy katulad nito, at saka syempre magaan to. Mabigat kasi yung aluminum na aero bar. Yan. Yung iba naman optional na lang yung mga kung gusto mo magpalit ng carbon seat post, carbon stem, carbon handlebar. Yan, optional na lang yan. Pero kung di talaga ng kaya ng budget, pwede naman yung aluminum. Okay na okay din yun. At mas makakatipid pa kayo. Yan, so yun yung alam ko na napapalitan o upgrades na pwedeng gawin para mapabilis yung setup ng MTB ninyo. Yan, ulitin ko lang para lang to sa mga hindi maka-afford ng decent na gravel bike tsaka decent na road bike. Yan, so kung meron kayong tanong regarding this video na to, i-comment na lang din sa comment section down below. So maraming salamat sa inyong panonood, and don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo. Ride safe po sa inyo.